Mga idol, ang hawak natin dito ay isang red factor. Isa ito sa mga rare na mutation ng Alps, mga idol. Tignan mo, napakaganda. Medyo pricey lang yung price niya, pero worth it naman kapag na-breed mo ang ibon na to. Ito ay red factor misty at ito ay Ewing, mga idol. Molting po siya ngayon kung mapalit yung kanyang mga balahibo. Isa ito sa mga hinahanap ng ating kapwa na mga breeder dahil bukod sa napakagandang mutation, mataas yung kanyang face value ngayon, mga idol. At tignan nyo ang beauty ng isang red factor. Ano nga ba ang mode of inheritance ng isang red factor? Ang red factor, mga kahabi, isa yung dominant gene. Meaning kapag pinagpares mo ang isang ibon, isang dominant lang na gene ay kaya na niyang magpalabas ng visual na mga anak sa kanilang mga offsprings. Paano naman mag-breed ng red factor? Mga idol, mga kahabi, ang red factor ay ideally binabangga natin yan always sa green series para malaki rin yung chance mo na makakapagpalabas ng visual na red factor sa kanilang mga offsprings. Paano naman makapagpabuga ng visual na red factor? Mga boss idol, mga kahabi, kung wala kang visual na red factor, gumamit ka palagi ng post-RF. Maghanap ka sa mga breeder, maghanap ka ng post-RF na hen, post-RF na cock, at ibangga mo yan, mga idol. May chance na makapagpapalabas ka ng visual na red factor. Ngunit tandaan natin kapag gumamit tayo ng mga post or possible na mutation, pwede yang magbuga, pwede rin yang hindi magbubuga. Yan, mga idol, ay palagi nating tandaan yan. Ito na, mga lods, yung ating red factor na napanagad natin ng kapares, pinarisan natin ng hen na post-RF. Matured na rin yung hen natin. Yung ating RF ay pamatured na rin yan. Tignan nyo silang dalawa. Tignan nyo at nag-band agad yung ating RF tsaka itong ating post-RF. Meron na naman tayong bagong aabangan dito sa ating munting ibunan.